Ngayon, pag-aaralan natin ang seksyon ng mga pamagat. Pananampalataya laban sa relihiyon. Oo, tama ka. Nasa huling buwan na nga tayo ng taon. Ah, ngayong taon, 2018, ano ang unang bagay na anong pumapasok sa isip mo habang papasok tayo sa buwan ng Disyembre? Ito ay, pasensya na po talaga. Ang totoo ay malalim lang ang iniisip ko. Ang dami kong gustong gawin, pero hindi ko nagawa. Ang dami kong ipinangako sa Diyos, pero hindi ko pa rin natatapos o nasisimulan. At nagkaroon ako ng pagkakataong talagang balikan at pag-isipan ang bawat buwan na lumipas na yung taon. At naisip ko, dapat ba akong magpasalamat o dapat ba akong magsisi? Alin? Alin sa'yo? Alin ang bahagi ng pag-ibig? Pareho? Pero ano pa nga ba? Alin ang mas mahalaga sa buhay mo? Magpasalamat at magsaya at maging masaya o magsisi, 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 magsisi. Madalas, hanggang ngayon, sa tingin ko, ay higit pa iyon sa pagsisisi kesa sa pagsasabi sa Diyos, Diyos, na ginawa namin ito. Diyos ko, salamat po Rico. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, sa pagbabalik tanaw sa nakalipas na ilang taon, naniniwala akong ang Zion Church ay may mas mahalagang mabubuting bagay sa Diyos. Ngunit, habang binabasa ko ang sipe para sa araw na ito, naisip ko, bakit pa tayo patuloy na nagsisisi? Hindi ba't ang salitang pagsisisi ay nangangahulugang pagbabalik loob at hindi na muling gagawin? Ngunit patuloy tayong nagsisisi, ibig sabihin ay patuloy tayong bumabalik sa kasalanan. At ang sipi ngayon ay eksaktong tumatalakay sa ganung uri ng mga tao. Sa konting pagbabalik tanaw, binasa namin ang Kabanata 10, mga talata 1 hanggang 6. Noong huling natapos natin ang Kabanata 8, nilaktawan ko na lang ang Kabanata Siyam dahil ang Kabanata Siyam ay ang epekto ng pagkamatay ni Gideon. At ang nangyari ay, habang binabasa natin ang Kabanata 10, talata 1, sinasabi nito, ngayon pagkatapos mamatay ni Abimelech, sinasabi nito, ngayon pagkatapos mamatay ni Abimelech. Napag-usapan na natin si Gideon nung nakaraan, pero sabi doon, pagkatapos mamatay ng Happy Medley, sinong masaya tungkol dito? Ang Kabanata Siyam ay tumatalakay tungkol kay Abimelech. Si Abimelech ay isa sa 70 anak ni Gideon at siya ay lumitaw pagkamatay ni Gideon. Sinabi niya sa mga tao, sige ngayon mga tao, gusto ba ninyong maglingkod sa 70 hari o sa isang hari? Alin ang gusto mong pagsilgaran? Gusto mo bang isang pastor o 70 paston? Kaya sabi ng lahat, gusto namin ng isang hari, monarkiya, isang hari. Ang ibig sabihin ng 70 hari ay kung magkano ang kailangan nating bayaran na 70 beses pa ng buwis. Ang ibig sabihin ng 70 hari ay kailangan nating makinig sa 70 tao pa. At tiya, si Satanas, ang tao mismo, lahat ay tumatanggap ng tanong at nagtatanong, binibigyan sila ni Satanas ng dalawang pagpipilian. Madalas, ginagawa iyan ni Satanas sa ating. Binibigyan tayo ni Satanas ng dalawang pagpipilian. Anong naging pagpipilian ng Diyos? Ano ang kanilang karapatang maglingkod? Gusto naming maglingkod sa iisang hari na siyang Diyos. Ngunit si Abimelech, sabi niya palayo at sinabi, gusto mo bang maglingkod sa 70 hari o sa akin? Kaya nga sabi nila, gusto ka naming piliin. Hindi na nating tatalakayin ng husto ang pagpili ng hari at ang pagkagusto sa hari. Ngunit gayunpaman, naglingkod sila kay Abimelech bilang hari sa loob ng 3 taon. At itinatanong namin sa iyo, sino ang unang hari ng Israel? Pablo, ipagpatuloy niyo lang yan, mga pare. Ipapakita ko ito sa ilo. Nako, hindi mo alam, di ba? Ang ibig sabihin ng Abimelech ay, Abimelech, ang aking ama ang hari.
Dapat nga, ang Diyos ang hari ko, di ba? Si Saul ang unang hari na pinili ng Diyos para sa kanyang buhay. Si Abimelech ang unang hari na pinili nila para sa kanilang sarili sa loob ng 3 taon. At pagkatapos noon, naglaho na ang lahat. Abimelech, nawasak. Gayunpaman, iyon nga ulit, tandaan ang kamangamanghang kwento tungkol kay Gideon, ang dakilang tagumpay at kamangamanghang gawain ng Diyos sa pamamagitan ni Gideon. At pagkatapos, kagad-agad pagkatapos noon muli, ang kasakiman ng tao, ang mga pagnanasa ng tao, ang katigasan ng ulo ng tao ay agad na bumabalik. At saka, magsisimula ang Kabanata 10. Ngayon, pagkamatay ni Abimelech, si Tola na anak ni Boab. Naging hukom si Tola sa loob ng 23 taon. At pagkatapos noon, naging hukom naman si Jair. At ano ang nakasulat tungkol kina Tola at Jair? Si Tola ay nanirahan sa Samir, sa lupain ng Maepraimita. Naghukom siya sa Israel ng 23 taon at pagkatapos ay namatay. At paano naman? Habang naroon, bumaon ng Gilad at naghukom sa Israel ng 22 taon at siya'y nagkaroon ng 30 anak na lalaki at sumakay sa 30 dalaga. Anong ibig sabihin nala? Ano ang dote ng panahong yon? Kaya meron siyang 30 anak na lalaki at meron din siyang 30 BMW. Isang bagay na tulad niyan. Yun lang ang tungkol doon. At saka ang talata 6 ang pinakatampo. At pagkamatay nila, ang mga anak ni Israel ay muling gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal at sa mga Eserot, sa mga Diyos ng Aram, sa mga Diyos ng Sidon, sa mga Diyos ng Moab, sa mga Diyos ng mga anak ni Amon, at sa mga Diyos ng mga Pilisteo. Ilang Diyos ang kanilang pinaglingkuran? Ilang uri? Ito ang pandaigdigang pagtitipo ng mga Diyos. Ito ay isang hipnolohiya ng Diyos ng naidolo. Ang pahayag, tandaan, ay napunta kay Gideon, Deborah, Gideon, at iba pa. Kung kaya mo, balikan mo ang mga Hurado 8-28. Sinasabi nito, ang mga Midian ay nalupig sa harap ng mga anak ni Israel at hindi na nila itinaas pa ang kanilang mga ulo. At ang lupain ay natahimik sa loob ng 40 taon sa mga araw ni Gideon. At sinasabi ng ibang mga talata, ilang taon na ang nakalilipas na nagtamasa ng kapayapaan ang lupain o ang mga Israelita noong panahon ni Gideon. O ganung hukom, tama ba? Ang ganyang uri ng pahayag ay nagtatapos sa Gideon, wala na. Para sa matitirang bahagi ng mga hukoma, walang nabanggit kung paano ibinigay ng Diyos ang mga ito sa mga Hudyo nung panahon ng genocide na ito. At tila dati ay sumasamba sila sa isa o dalawang idolo, ngunit layon ay sumasamba na sila sa pinakamaraming idolo hanggat maaari. Ano ang dahilan ng matinding pagbagsak ng prinsipeng ito na nag-aalangan sa mga panahong ito? Ano ang dahilan kung bakit nila binawi ang kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan at humigop para sa pag-ibig? Dito ko rin naitanong sa sarili ko, bakit ba ako patuloy na nagwawala? Sa madaling salita, bakit ako patuloy na natatalo sa laban o bumabalik sa kasalanan? Tinipingnan ko ang mga taong ito, sinasabi ko, naku mga tao, masasamang tao. Pero sa pagkakataong ito ay naitanong ko sa sarili ko, hindi ba't ikaw ito, Sam? Hindi ba't palagi mo na lang binabawi yan? Sa bawat pagkakataong may pagkakataon ka, sa bawat pagkakataong walang nagbabantay sa iyo, at kailangan nating tanungin ang ating mga sarili, ako ba ito? Ako ba ito? At sa bawat pagkakataon, ang kasalanan ay lalong tumitindi, lumalaki ang kapasidad nito at lalong nagiging malubha. Kung hindi natin ititigil ito, ang siklong iyan, ang bolang niyebeng ito, ay makakagawa lamang ng tama. Kaya dalangin ko na sana ngayong taon ay matapos na natin ito, bawat isa sa atin. Ito ay isang napakahalagang bagay dahil
Malaki ang kaugnayan nito sa kung anong uri ng pananampalataya mayroon tayo. Kaya, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili, kumusta ang aking buhay pananampalataya? Totoo ba ang aking pananampalataya? At kung may itatanong mo sa sarili mo ang tanong na ito, bakit ko pinananatili ang aking pananampalataya? Anong dahilan kung bakit ka pumupunta sa simbahan? Ano ang dahilan kung bakit ka naniniwala kay Jesus? Kung wala tayong sapat na dahilan para manatiling may pananampalataya, una, hindi tayo mananatili sa pananampalataya. Ang mga paghihirap at kapighatian ang siyang magpapapagsak sa atin. At kahit manatili tayong may pananampalataya, hindi ka nito bibigyan. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, bakit ako may pananampalataya? Bakit ba ako patuloy na pumupunta sa simbahan? Bakit ako nagdarasal? Para ba ito sa seguridad? Ang seguridad, kung pag-uusapan ay medyo hindi ako mapakali o nakukonsensya ako dahil hindi ako nagsisimba o hindi nagdarasal. Ayun ba ang dahilan? Seguridad dahil gusto kong pumunta sa langit. Pakiramdam ko kung hindi ko pananatilihan ang aking pananampalataya, hindi ako makakapunta sa langit. Totoo naman. Kaya ba yun ang dahilan? O nananatili ba akong may pananampalataya para mapanapili ko ang isang desenteng magandang buhay kumpara sa iba? At nagkataon lang na ang Kristyanismo ay isang mas mahusay na relihiyon kaysa sa inaakala ko, kaysa sa iba? Kung may ganito, itinatanong ko ang mga ito para matulungan kang tanungin ang iyong sarili. Ano ang tunay na dahilan ng aking pananampalataya? Kung ganun nga, kung ang sagot natin ay parang ganon, sa totoo lang, ang ating pananampalataya ay nagiging daan at paraan lamang upang makamit natin ang isang bagay. Ang pananampalataya ko ba ay isa lamang paraan upang pagpalain? Upang maging matagumpay? Ang pananampalataya ko ba ay isang paraan upang mapunta sa langit? Sa isang lugar na hindi ko talaga alam, ngunit isang bagay sa isang lugar na dapat sana ay talagang mabuti? At saka ako tinatanong ang sarili ko ngayong taon, mabuti ba ang ginawa ko sa harap ng Diyos? Napakahirap na tanong para sa akin. At saka gusto ko ring tanongin mo ang iyong sarili. Ang iguguhit ko ngayong taon, maganda ba ang nagawa ko pagdating sa pananampalataya? Meron tayong mga tungkulin. May tungkulin ako bilang isang pastor. Lahat tayo ay may mga tungkulin bilang elder ng 18 miyembro ng simbahan ng Estados Unidos ng Amerika at bilang mga Kristiyano. At tinupad ko ba ang tungkuling iyon? Karamihan sa pananampalataya ay gumagana bilang isang obligasyon. Masasabi kong nagawa ko ang aking mga tungkulin. Nagsasermon ako linggo-linggo. Ginawa ko, bumisita ako sa mga bahay at ospital. Nanalangin ako nang magbukang liwayway na. Ginawa ko ito, ginawa ko yon. Ngunit muli, ang tanong ay, talaga nga ba itong nagmula sa pananampalataya? Kung hindi talaga, tunay na mula sa tunay na pananampalataya, maaari itong maging isang relihiyosong gawain. Ang pamagat ng mensahe na yon ay pananampalataya laban sa relihiyon. Ang pananampalataya ay tumutukoy sa tunay na pananampalataya, relasyon sa Diyos, laban sa relihiyon, isang kalipunan lamang ng mga paniniwala at gawain. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, ang ating pananampalataya ay maaaring mauwi sa pagsasagawa ng relihiyon, kung saan ang mga pamantayan ng buhay ay nagiging mas komplikado at nakapirme at mga patakaran na tinukoy ng mga patakaran ng tao. Kaya masasabi kong, oo, maayos ang ginawa ko. Naging mahusay ako bilang pastor dahil sinunod ko ang lahat ng mga patakarang ito.
Hindi ko ginawa ang mga masasamang bagay na hindi ko dapat gawin. Pero nakakatulong ba yun? Siguro isang mahusay na pasto nga. Ginagawa ko lang ang kailangan kong gawin. Sinisiguro kong mapupunan ko ang oras ko. May sasagawa ang lahat ng sermon at naroon ako at nananalangin. Iyan ba ang dahilan kung bakit ako kwalipikado para masabi kong maganda ang ginawa ko ngayong taon? Anong masasabi mo, Moe? Nasabi mo na ba hindi ko ginawa? Hindi, tama. Hindi ako maaring tumanggi. Dahil sa palagay ko, maaring sabihin ng ilan, mas marami kaming nagawa kaysa sa tingin ko, masasabi mong mas marami akong oras na ginugol dito sa simbahan kaysa sa ibang mga pastor na ginugugol ang kanilang oras sa kanilang simbahan. Ngunit ang pananampalataya ay hindi tungkol sa etika at moralidad. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa kung ano ang kailangan kong gawin o kung ano ang ginagawa ko kumpara sa ibang tao. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na masusukat sa ganong paraan. Kung hihingin sa akin ng Diyos, halimbawa, 100%, isandal. At pagkatapos ay nagbibigay ako ng 80, 80, habang ang iba ay nagbibigay ng 60. Maayos ba ang ginawa ko? May nakakagawa ng 40, 60 o hanggang 70, pero ako ay nakakagawa ng 80. Pero kung hinihingi sa akin ng Diyos ang 100, maayos ba ang ginawa ko? Kita mo, sa mundo, sasabihin ng moralidad at etika na, oo, nakaabot ka ng 80, mahusay ang ginawa mo. Pero hindi ganun ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi isang gawain. Ang pananampalataya ay isang pakikipag-aa upang sumunod sa Diyos at makita kung ano ang maaring sabihin lamang ng Diyos o hindi. Yan ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang pagtatanong sa Diyos, Diyos, mabuti ba ito? Sa halip na sabihing, nako, ang ibang tao ay nakawalumpo, ako naman ay nakasiyam na po, kaya mas maayos ang ginawa ko. Hindi nito sinasabing, o ang mundo, ayon sa batas, ito, at ayon sa mga opisyal na batas sa trabaho, ito. Kaya ginawa ko ang iniwan ko, para hindi ako tumakbo. Hindi. Ang pananampalataya ay tungkol sa pagtatanong, Diyos, Diyos, sapat na ba yun? Naparito ba ako para maabot ang mga pamantayan mo? Diyos? Kaya mula rito, magpapatuloy tayo sa isa pang sipe. Isang magandang halimbawa na ipinakita sa atin na Jesus tungkol sa magkakaibang pamantayan ng pananampalataya at pagsasagawa ng relihiyon. Noong panahon ng mga hukom, ang mga Israelita ay mas nakatuon sa relihiyon kaysa sa pananampalataya. At sa gawain pang relihiyon, kung hindi tayo mag-iingat, sasabihin natin, ganito ang ibinigay ko at ganito ang ginastos ko, ganito rin ang hinihiling ko. Pumasok tayo sa ganitong mentalidad ng pagiging mamimili na iniisip na dahil ganito kalaking handog at panalangin ang inilalaan ko, kailangan akong kantihan ng Diyos ng ganitong uri ng pagpapala. Iyan ang religiyon. Ayan ay idolatria. At ang mga Israelita ay naglingkod sa Diyos sa paraang katulad ng paglilingkod ng ibang mga bansa sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pagpapalit lamang ito ng pangalan, pagpapalit ng bagay. Ngunit naglingkod sila sa Diyos sa parehong paraan ng mga iba ay naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ngayon, habang binabalikan natin ang nakaraan, sa palagay ko ito ang isang bagay na kailangan nating talagang pag-isipan at pag-isipan ngayong taon. Ang ating Diyos ba talaga ang buhay na Diyos na aking pinaghihirapan, sinusubukan kong hingin sa Kanya, at ito ang magiging ganap na pamantayan para sa aking ano ang mabuti para sa akin? O naglilingkod ba ako sa Diyos sa paraang naglilingkod din ng ibang mga relihiyon sa kanilang mga Diyos? Naglilingkod ba ako sa Diyos at umaasa mula sa Diyos tulad ng inaasahan at paglilingkod ng ibang tao mula sa Biblia?
Sa madaling salita, hindi tayo makakasiguro. Sa pagpunta lang sa simbahan at pag-aming Kristiyano na nananalig kay Jesus, ginagawa na natin siyang bayani. Hindi ko ito pinakinggan kahit kailan. Ang keso na ipo, dahil ito ang nakita ko ng napakaraming beses, lalo na pagkatapos kong mapunta sa mundo ng Asya. Siyempre, ang kanlurang mundo ay may iba't ibang uri ng mga idolo. Ngunit mayroon tayong pinagmulang ibang mga relihiyon mula pa noong unang panahon na sinusundan ng ating mga magulang at lolo't lola. Ang mentalidad na iba't ibang uri ng pamagawaing pangreligiyon ang inilalapat sa pamumuhay Kristiyano. Kaya naman, ang Diyos ay minsang tinatrato na parang isang multo. Kaya nga, kapag gumagawa ng mabuti ang Diyos sa mga tao, tulad ng sa pamamagitan ni Gideon, ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili. Diyos ko, may kung anong epekto. At noon ay lubos na sumusunod ang mga tao sa Diyos. Pero pagkatapos, sa sandaling mawala ang epektong iyon, hindi na nila iyon makita. Pagkatapos, ay bumalik sila sa ibang mga Diyos. Kung tunay ang ating pananampalataya, anuman ang mangyari, kailangan itong patuloy na manatili. Pero kung ang ating pananampalataya ay hindi tunay, isang gawain pang relihiyon lamang, depende na lang iyon sa pangyayari. Depende kung paano ako tinatrato ng Diyos mayon. Nagbabago at lumilihis ba ang aking pananampalataya? Depende sa kung ano ang nararamdaman kong pakikitungo sa akin ng Diyos na yon. At kaya, dumako tayo sa isa pang sipe sa bagong tipan, Lucas 18:27, Lucas 18 to 27. Sabay-sabay natin itong babasahin. Babasahin ko ito para sa iyo at maaari mo itong sundan. Tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Diyos lang ang mabuti. Alam mo ang mga utos, huwag mga lunya, pumatay, magnakaw o magsinungaling. Igalang mo ang iyong ama at ina." Sagot niya, "Lahat ng ito sinunod ko mula kabataan." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanya, "Ano pa ang natira sa iyo? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin." Ngunit nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y naparoon na lubang malungkot o siya'y lubang mayaman. At tiningnan siya ni Jesus at sinabi, "Gaano kahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos? Sapagkat mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng karayom at para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos." Narinig ng agila at sinabi nito, "Kung gayon na maaring maligtas." Pero, aniya, ang mga bagay na imposible sa mga tao ay posible kapag naitatagma. Ang binata at mayamang lalaking ito, isang mayaman at batang pinuno, ay relihiyoso. Nagtanong siya, "At paano hinahanap ng mga relihiyosong tao ang buhay na walang hanggan? Ano ang kahulugan ng buhay na walang hanggan?" Ibig sabihin, kahit ang mga taong hindi relihiyoso ay naghahanap ng buhay na walang hanggan. Tama ba? Lahat ng tao ay naghahangad ng buhay na walang hanggan o buhay na walang hanggan. Ang binata na ito ay relihiyoso? Anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? Anong problema niya? Anong problema tungkol sa kanyang prefugosity? Ano ang problema sa kanyang kahulugan ng pananampalataya? Meron ba siyang pananampalataya? At maging maingat tayo sa pagsagot sa tanong na ito dahil tila mas magaling siya kaysa sa akin. Marami sa amin ang hindi kailanman naging ganito ang hitsura. Sinabi niyang itinago niya ang buong batas mula sa paggamit, tama ba? Napigilan mo na ba ang paggamit ng lahat ng batas? Hindi ba? Bukang isa siyang talagang maunlad na lalaki at matagumpay na lalaki at bata pa.
Bakit naman maghahanap ng ganito kagandang lalaki ang isang babaeng walang asawa? Karamihan sa mga Shias, mura, gaya ng lahat ng iba, napakayaman. Batang pinuno, salamat sa Diyos, kumusta ka na? Ngunit, kumusta naman ang kanyang pananampalataya? Kaya naman, nakikita niya ang isang problema, isa sa mga problema. Ngunit, una sa lahat ay iniisip niya na ang pananampalataya ay maaaring mapalakas sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na nabubuo sa pamamagitan ng ating mga kilos at pagsasagawa. Siyempre, ang pananampalataya ay maipapahayag sa pamamagitan ng ating mga kilos at gawain. Ang pananampalataya ay nagmumula sa salita. Ang pananampalataya ay isang kaloob ng Diyos. Hindi siya isang bagay na dapat gawin. Parang isang hamon. Anong magagawa ko? Upang magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil sa halip na ibigay ito sa kanya ng Diyos, aktibo niyang sinisikap na manahin, kahit papaano, ang buhay na walang hanggan. Meron siyang doktrina na kailangan niyang umangyat sa isang tiyak na antas. Alam mo, tulad ng mga Shaolin Kung Fu Masters na yan, kailangan nila. Naglilibot sila para maghanap ng ibang master na mas magaling sa kanya at humihingi sa kanya ng Sifu Tiki. Turuan mo ako ng isang galaw o kung ano man. Turuan mo ako nito. Bigyan mo ako ng kapangyarihang nito. Kaya malamang nakita niya si Jesus at naisip, sinusunod ko ang lahat ng mga batas na ito at ginagawa ko ito at naniniwala at sumusunod sa lahat ng mga bayanin ito mula pa nung bata pa ako. At mayroong isang bagay na wala ako. Nawawala ako. Aba, itong lalaking ito, itong Panginoon ni Jesus, mukhang nasa kanya na ang lahat. Kaya lumapit siya sa kanya at tinanong siya, anong magagawa ko? Anong may tuturo mo sa akin? Alam mo bang sikretong yan? Hindi ito isang bagay na makakamit natin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Binuo niya ang kanyang kabanalan mula pa noong kanyang kabataan. At sa gayon ay lumapit upang bumati kay Jesus. Muli, may mali dito. Anong sinabi niya? Sabi niya, mabuting guro. At agad siyang hinarap ni Jesus. At dumating siya ng may mabuting intensyon at mabuting puso. Mabuting asal marahil. Sabi niya, mabuting guro. Ang gandang pagbati. Ngunit agad siyang hinarap ni Jesus. Ano ang ibig mong sabihin, mabuting guro? Nakaka-turn off agad sa kanya. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ano ang ibig sabihin ni Jesus? Bakit mo ginagamit ang mga pamantayan para husgahan at kilalanin na mabuti ako? Sinasabi ni Jesus, kung tunay kang may pananampalataya, kung tunay kang naniniwala, kailangan mong mapagtanto. Ang Diyos lamang ang mabuti. Diyos lamang ang nagpapasya kung ano ang mabuti. Nagpasya siya? At malamang, isa lamang itong pagmemorya, isang malaking puso, ngunit ganun nga yun. Mabuting guro. Pero ang itinuturo ni Jesus bro, nakikita ko ang puso niya at ang pananampalataya niya. Bakit mo sinunod ang simbahan kung ito ay ibinigay naman sinasabi ni Jesus, ang tanging pamantayan ng kabutihan, ang tanging ganap na kabutihan ay ang Diyos mismo. At doon mo dapat napagtanto, nako, noon ko pala naisip na dati ay magaling ako. Akala ko dati magaling ako. Kailangan kong mamatay ng kaunti. Kung ang Diyos lamang ang mabuti, wala nang iba pang mabuti maliban sa Diyos. Akala niya ay namuhay siya ng mabuti, ngunit sinabi ni Jesus, walang mabuti kundi ang Diyos ng lahat. Ano ang ginagawa niya? Ginagawa siya nito. Hindi mabuti, ay ginagawa siyang makasalanan at walang magawa. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jesus, ipagbili ang lahat ng kanyang nakamit sa mga maihirap
Sinabi ni Jesus, kung gayon, kung naniniwala ka na mayroong kang pananampalataya, patunayan mo na kaya mong sundin ang ganap na katotohanan. Gustong-gusto ni Jesus na gawin ang parehong bagay na itinuturo niya sa kanila kung paano makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang pangalawang bagay ay ang pagsisikap na libre ang revive. Suriin ang pananampalataya nito. Ang ibig niyang sabihin ay huwag mong iasa ang iyong pag-asa sa mga bagay na makamundo, kundi tunay na ilagak mo ang iyong pag-asa at ang lahat ng bagay sa Diyos. Iyan ang pananampalataya. Kahit wala ka ng kahit ano, basta't kasama mo ang Diyos, dapat ayos ka lang. Iyan ang pananampalataya. At tanggapin ang mga Israelita sa panahon ng lupo ng mga hukom. Napakarami pa nilang ibang bagay na maaasahan. Kaya nang magpadala ang Diyos ng isang bayaning tulad ni Gideon, ang Diyos ang numero uno sa chart ng mga billboards. Parang Diyos. Ngunit kapag ang Diyos ay wala talagang ginagawa sa pamamagitan ng mga hukom o ang mga hukom ay wala talagang ginagawa upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos, isinusulat niya ito. At ang mga hanay ng ibang mga Diyos, ang mga anak ni Amon, ang mga Diyos ng mga Pilisteo, ay lumabas sila sa chart. Numero 1, 2, 3, 4, 5. Kaya nagpasya silang maglingkod sa mga demonyong iyon. Ang kailangan nating pag-isipan at itanong sa ating sarili, ang Diyos ba ay nasa chart ng aking buhay? Pataas at pababa? Depende sa kung gaano kalaking kahirapan ang ibinigay niya sa akin. Depende sa kung anong klaseng kalagayan ako, kung saang lugar ako nakatira, sa lumang hotel. Mga sagot na natanggap ko mula sa aking mga panalangin. Bueno, naglinis na ang binatilyong ito at hindi tugma ang kanyang mga kilos. Aniya, sinunod ko ang mga batas na ito, ginawa ko ang pagsasagawa, ngunit ang pagsasagawang iyon ay hindi. Kaya hindi ito tugma sa kanyang mga kilos at salita. Ang kanyang kabanalan ay isa lamang malisyosong gawain upang ipagmalaki ang kanyang sarili, hindi ang tunay na pananampalataya. Hindi naman talaga ito naluto. At iyon ang nagpapatakot sa akin. Lahat ng mga bagay na ito na masasabi ko, nagawa ko. Lahat ng mga bagay na ito na masasabi ko, ginawa ko bilang isang pastor, ginawa ko bilang isang Kristiyano. Practice lang ba yon? O talagang tunay nga ba ito? Tunay nga? Dahil mahal ko ang Diyos. Ito ang kailangan natin sa ating mga sarili kapag namumuhay tayo bilang Kristiyano. Kung talagang mabibigo tayong mamuhay ng tunay na Kristiyano, palagi tayong mahuhulog sa ating sariling landas. Sino ang pinakadakilang idolo? Alam mo, alam ng lahat. Apo, ako ang sa lahat ng ito. Kaya nga ito tinatawag na Idol Island. O kaya naman ay ang iba ko pang pinahahalagahan, ang mga laro ko, ang mga anak ko, ang mga magulang ko, ang mga mahal ko sa buhay, ang kotse ko, ang bahay ko, ang mga gamit ko. Lahat ay may kinalaman sa buhay, maging ang buhay. Hindi mahalaga kung gaano karaming oras ang ginugugol natin at kung gaano karaming handog ang ibinibigay ko. Dahil ang mga ito ay taos-pusong nagmumula sa ating tunay na relasyon sa Diyos. Sinasamba natin ang Diyos ng sanlibutan nang may pagpapahayag na hindi na natin kayang mabuhay nang wala siya. Iyan dapat ang ating pagsamba at buhay. Sa bawat pagkakataon, sa halip na hanapin ang Diyos bilang Diyos, tulad ng binatang ito, ang Diyos na karapat-dapat ang siyang buhay ko. Nabubuhay lang sa bawat sandali, sinasabing, Diyos, mabuhay man ako o mamatay. Hindi ako maaring mabuhay, hindi ako maaring mabuhay, hindi ako maaring magpatuloy nang wala ka. Nakikipaglaban lang sa Diyos. Diyos ko, tama ba ito? Gusto mo ba ito o ayaw mo nito? At nahihirapan sa sarili ko? Diyos ko, kung ayaw mo nito, hindi ako makakabalik sa dati. Kaya ko magbago. Sa halip na sabihing, Diyos ko, maaari ka bang magbago para sa akin?
Kung gayon, ibigay mo na lang sa akin. Ibigay mo na lang sa akin to, kaysa gawing iyon at sabihing Diyos ko. Kahit hindi ito kamangha-mangha, kung hindi mo ito magustuhan, tatalikod na lang ako. Dalangin ko na ang ating pagsamba, ang ating pananampalataya ay maging totoo, tapat, taus-puso, sa halip na magsagawa ng relihiyosong gawain. Gustong-gusto kong gawin ang mga bagay-bagay dahil kailangan, dahil Kristiyano ako. Sa halip na sabihing, aba, ginawa ko ito, ginawa ko iyon, talagang, totoong bumababa, inaalis ang lahat ng bula at lahat ng dekorasyon ng buhay ko. Salamat sa Diyos, kailangan matapos ang lahat. Pero ginawa ko naman lahat ng iba pang bagay sa buong taon na ito. Para patunayan sa sarili ko na sapat na ako, para patunayan sa sarili ko, o para patunayan sa ibang tao na mas magaling ako kaysa sa iba. Ginawa ko ang lahat ng gito, pero alisin mo lahat ng pride at lahat ng yum. Naniniwala ba talaga ako sa Diyos? Ginagawa ko ba talaga ito dahil kaya ko naman talaga? Maglaan tayo ng ilang oras para sa isa't isa bago lumipas ang taong ito at tanungin ng ating mga sarili, gaano karami? Kung aalisin ko ang lahat ng iba pang mga bagay, ang natitira pang pananampalataya sa akin. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, kaya ko bang ibenta ang lahat ng mayroon ako? Kaya ko bang kunin lahat ng meron ako? At kapag wala na akong natira, meron pa ba ako nito? At naniniwala pa rin ako kay Jesus? At naniniwala pa rin ako kay Jesus? Sabi ni Jesus, ang buhay na walang hanggan ay ang sarili. Lahat ng mayroon ka, lahat kayo. Lahat kayo. Na, kapag ganito katotoo ang ating pananampalataya, kahit na maging masama o mahirap ang mga bagay-bagay, o maging maayos at madali ang mga bagay-bagay, makakasama pa rin natin ang Panginoon. Hindi kami sasamba sa mga ibang Diyos o sa mga Pilisteo, sa mga ibang Diyos ng mga Amonita. Iisa lamang ang Diyos na ating sasamba. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, salamat sa pagbibigay sa amin ng oras na ito upang pagnilayan ang aming pananampalataya. Ama, napakaraming pagkakataon na nakagawa tayo ng mga bagay-bagay dahil napakaraming pagkakataon na naroon tayo noon. Mas aksyon yon kesa sa totoo lang. Ama, bago lumipas ang taong ito, gusto naming talagang isipin ang aming mga sarili at ang aming pananampalataya at Ama, gusto naming isantabi ang lahat. At ikaw at ako lang, ikaw at bawat isa sa atin. Kailangan nating tanunin ang ating sarili tungkol sa pananampalatayang mayroon tayo. Ama, tulungan mo kaming papat na lumapit sa iyo at patawarin kami. At kailangan mo kaming bigyan ng pananampalataya, Ama. Kailangan namin na ibigay mo sa amin ang regalong iyan at naniniwala kami na iyon ang dahilan kung bakit naparito si Jesus sa lupang ito habang ipinagdiriwang natin ang Pasko, ang pagdating ni Heso Kristo. Ano nga ba ang silid na nilikha noon? Ang dahilan kung bakit ka dumating? At Ama, tulungan mo po kaming matanggap ang kalaob na iyon ng pananampalataya. At Ama, tulungan mo po kaming huwag nang bumalik sa ibang mga Diyos-Diyosan. Tulungan mo kaming hindi ka magustuhan bilang isa lamang Diyos-Diyosan o isa pang Diyos. Ngunit tulungan mo kaming tunay na magkaroon ng kaugnayan sa iyo, tunay na maranasan ang iyong kapangyarihan at ang iyong presensya sa aming mga buhay. Aglay ang mga pusong nagpapasalamat, itinataas namin sila sa isang bagay na aming dalangin na sana'y matanggap ninyo. Purihin ang iyong pangalan at Ama, alalahanin mo po ang bawat isa. Ang bawat miyembro ng simbahan ay nagsusumikap ng husto sa mundong ito sa pamamagitan ng mga kahirapan at maging ng mga pag-uusig upang sila ay makahanap ng ikabubuhay. Bukod pa riyan, binibigyan ka namin ng thanksgiving para sa iyong bahay, para sa maraming iba't ibang bagay. At Ama, mahirap, ngunit tunay nilang ibinabahagi sa iyo ang kanilang puso at pagmamahal.
Kaya Ama, dalangin namin na ipakita mo sa kanila ang iyong pagmamahal at bigyan sila ng karagdagang lakas at pananampalataya at ang kakayahang malampasan ng lahat ng mga paghihirap ng mundong ito. At hayaan mo sila habang sila'y mga biyaya ng langit at gayon din ang umaapaw na kayamanan ng lupang ito. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Salamat, Gi. Mil.